Hello mga langga, this is Tigazima ang inyong Filipina dito sa Romania. Pero hindi ko na pinagmamalaki ito, okay? Kasi mayroon tayong mga bagong chikading, bagong chismis. Kasi tayo ay Pilipina, chismis is life. But this chismis is reality talaga ito para sa mga kapwa nating Pilipina na nagkakaroon sila ng kanilang problema pagdating dito sa kanilang trabaho. So, isi-share ko lang sa inyo mga langga ha. Kasi may nakarating sa akin, actually, nakausap ko siya, I mean 2 months pa lang siya. Siguro ngayon nasa 3 months na siya sa employer niya and wala na akong balita sa kanya kasi hindi ko alam yung pangalan niya ng Facebook. Parang nakalimutan ko na kasi ang dami nag-i-inquire, ang dami nagme-message sa akin. Since medyo matagal na rin ako hindi nakapagawa ng video tungkol dito sa update natin sa Romania. So ito mga langga ha, kasi nga habang nag-aayos ako ng gamit ng aking baby in 1 week, so andyan na may ano na tayo, may iyakin na tayo sa paligid. So habang mag-aayos ako, magkikwentuhan tayo, and then alam niyo yung story doon ng isa nating kababayan, naawa ko doon sa kanya kasi hindi ko siya matulungan. And doon wala siyang ibang kakilala dito. Actually, ano siya, solo flight, and then agency lang talaga inasahan niya. And ang nangyari sa kanya, nung nagkaroon na siya ng ID, kinuha na yung ID at passport niya, hindi na binalik sa kanya. And then, nag-complain siya sa agency, bakit kinuha yung mga ganyan documents niya, personal niya yun, na at saka bawal yun. Sabi naman ng agency na, hindi bawal yun, bakit may gagawin ka bang hindi maganda? Yung parang ganun ang pagkasabi nila. And then, yung iniisip nila na halos lahat ng nakarating dito magra-run away. And then, actually, nagra-run away naman ang tao, depende sa employer tsaka sa kanyang sitwasyon, sa totoo lang. Kasi nga, ganito yun, nakakahingal pala magsalita. So, sa kalagayan ko nga, nakakahingal kahit nagsasalita lang ako, nahihingal ako mga langga. So, wala ko ibang ma-share sa inyo, kundi about lang dito sa kalagayan sa Romania. And hindi ko na siya i-recommend sa inyo mga langga kasi hindi ganun kadali ang buhay dito. Masasabi lang natin na Romania kasi Europe, Schengen visa, andito yung kumbaga future na inaasam natin in the future, no? Example, kung hindi man tayo kukunin ng maaga, at least ang future natin secured. Kumbaga, pwede tayong maging resident, pwede tayong maging permanent resident, tapos makapagtrabaho tayo na medyo higher ang salary kaysa doon sa Pinas, di ba? Kasi yun naman talaga ang gusto natin na magkaroon tayo ng maayos na sahod, makakapag-save agad. And the rest niyaan, pagtanda natin, labas-masok na lang tayo sa Europe. So yun yung mga nasa isip natin, di ba, para sa future. And then, ito na nga mga langga, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan dito sa Romania. Kapag nakapasok ka dito, hindi ka basta-basta maging resident, okay? So, yun yung pagkaintindi ko, nung bago pa lang ako dito, ang sabi nila, kasi kaya ako nakarating dito kasi nainganyo nga ako. And then, nagkataon naman talaga last year, na naaprubahan na yung Romania as a Schengen visa. So, bilong na siya sa Schengen visa. Hindi na siya katulad ng Turkey, kasi ang Turkey, hindi siya bilong ng Europe. Ng Euro, ganyan. Ng Schengen visa, hindi siya bilong doon, okay? And then, ano pa bang sasabihin ko? So, yun yung issue natin ngayon na ang agency, hindi, pag nakapasok na kayo dito at nagkaroon kayo ng problema sa employer, sa kalagayan nyo, hindi sila willing tumulong sa'yo. Instead, ikaw yung pagsasabihan nila na ano bang pinunta mo dito, trabaho, diba? O bakit ka nagre-reklamo? 'Di ba? So, yun yung instead na maintindihan nila yung side mo kung bakit ka nagko-complain kasi nga hindi na maayos yung trabaho mo, yung pahinga mo, tas yung isip mo, tas parang hindi ka na masaya sa trabaho mo. And alam ko sa mga naka-experience sa Hong Kong, sa Saudi, alam natin kung gaano kahirap ang trabaho, kung gaano kabigat, kung gaano tayo kumbaga katyaga, 'di ba? Dito, open country naman ito, pero dinaig pa yung Saudi Arabia pag naghigpit ang employer sa'yo. Ganyan. Even na day off mo, babantayan nila ang oras mo, ganyan. Tapos,
pasortihan lang, okay? Hindi lahat, hindi ko sinabi lahat masama ang employer, hindi lahat, pero karamihan sa mga employer, hindi sila marunong mag-appreciate ng effort ng kanilang helper. So, ayun na nga mga langga. Ang problema karamihan ng mga applicant dito is employer talaga. Sa trabaho pa sobra. Kaya maraming runaway, maraming sumama sa jowa. At isa na ako doon. Kasi nga, syempre, alam mo yung iniisip mo na, andito ka na, bakit ka pa uuwi sa Pinas? Tapos, although, sa mga hindi pa nakarating dito at hindi naka-experience ng ganito mga na-experience namin, na mga nagkaroon ng problema sa employer, um, hindi, mahirap sa inyo intindihin yon. Hindi nyo ganong maintindihan yung kalagayan namin na naka-experience kami ng ganong mga employer na although mabait sila, mapagbigay, ganun, masasabi natin may side sila na mapagbigay. Tapos, ganun, sa pagkain, okay naman, talagang sa trabaho ka lang nila susulitin. So, kahit gaano ka pa, alam mo yung feeling na okay ka naman sa pagkain, ganyan, pero yung utak mo stress kasi hindi natatapos yung gawaing bahay, napapagod ka, alam mo yung, ang bahay dito kasi malalaki. Baka may iniisip nyo, maliliit lang mga apartment lang, hindi. Malalaki yung mga bahay nila dito, mga langga, kung tutuusin. And then, ito hindi ko na i-recommend yung agency ko, at saka hindi ko na i-recommend ang bansang Romania, okay? Naawa lang talaga ako sa mga kapwa ko Pilipina na nagkaroon ng problema, and then yung nakakausap ko palagi, "Hi ate," hindi ko nabanggitin ang pangalan mo. Ano siya, ikwento ko lang dumating siya dito, pero bago siya dito dumating, sinabi na ng employer kukunin yung kanyang passport. Pagdating niya dito, okay lang ba? So, pumayag naman siya, pero bago yan, may boyfriend siya na taga dito na. And then, ang nangyari, nung nalaman niya na yung employer niya is lalaki lang sa bahay, nag-iisa. Siyempre, takot din yung ni auntie, no? Natakot din si auntie, hindi niya akalain na gano'n. So, ang nangyari, sinundo siya ng kanyang jowa, hindi na siya dumiretso sa trabaho at nag-request na siya na maghanap ng ibang employer. So, ang ginawa ng agency, pinagbayad siya ng 2,000 euro. 2,000 euro. Magkano yun sa atin, mga langga? Palagay na lang natin mga nasa 120,000 something. Kung mataas ng palitan niya, baka umabot na ng 130 something in peso So, yun yung binayad niya sa agency. And then, ngayon, nag-process siya ng bago niyang contract sa bago niyang employer. So, bago yan, nag-request siya, nakahanap siya ng employer na pumayag na mag-stay out. So, medyo okay ang kanyang sitwasyon kasi nagkaroon siya ng employer, stay out. Ang problema naman, medyo stress siya sa kanyang boss. 'Di ba? Alam niyo yung okay naman tayo kasi tayo mga Pilipino, hardworking tayo eh, hindi tayo mareklamo eh. Pero pag alam natin na sobra-sobra na, talagang nagrereklamo tayo, napupuno tayo, nasasagad tayo. So, yun yung nireklamo niya. Ngayon, syempre lahat naman tayo galing sa Hong Kong. Alam natin kung gaano kahirap ang trabaho sa Hong Kong, gaano ka-stricta ang mga Chinese, gaano sila ka-stricto. Oh my God. Galing na ako dyan. Pero ang tawag nito, ang hindi ko lang talaga makaya yung pasobra na trabaho, tas kalaki-laki pa ng bahay. Yun talaga. Tapos yung mga bata dito hindi malambing. Hindi lahat pero kasi yung naging alaga ko dito, hindi siya malambing, tapos nananakit, ganyan. Spoiled, ganyan. So yun yung mga langga, yun yung mga naging problema karamihan ng ating kapwa Pilipino. Itong agency na to, kung kayo ay willing talaga mag-apply mga langga kung kayo ay willing mag-apply mga langga, i-attach ko itong agency na ito dito. Okay, para makita nyo at masundan nyo. So, nakita ko itong page nila sa Facebook, hanapin nyo lang. So, nagpapaalis sila ng Czech Republic, galing to sa Pinas kung kayo ay nasa Pinas or nasa ibang bansa, uwi na lang kayo sa Pinas or mag-inquire kayo bago kayo umuwi, And then, nagpapaalis sila puntang France, Italy, Spain. So, yan yung magandang mga bansa na puntahan yung mga langga, kahit factory or
domestic helper, hindi ko alam kung anong mga hiring nila, inquire na lang kayo. Basta yung Romania, hindi ko na i-recommend. Kasi, ang sahod dito, mababa, tapos hindi naman kayo basta-basta magiging resident. Kasi kung gusto nyo talaga, kailangan nyo muna ng requirements na 5 years, na tumagal kayo dito ng 5 years. Pero mag-aral kayo ng salita nila. Dapat matuto kayo magbasa ng salita nila. Marunong kayong kumanta ng kanilang pambansang awit. Tapos, pag nag-apply ka ng resident permit, sa immigrations, marami silang questions na wala kang ka-idea. So, yun yung medyo mahirap. Pero kung ikaw ay kasal kas taga dito, hindi pa rin permanent resident ang makukuha mo, kundi ID na staying, example, 2 years validity, and then kailangan mo ulit ipa-renew. Parang family reunification lang siya. Yung parang, hindi ko pero yun yung pagkakaintindi ko na parang bibigyan ka lang dito ng prioritize na makapag-stay kasi may asawa kang Romanian. And then mag-renew ka ng 5 years, mga ganyan. So may bayad yun mga langga ha. So hindi siya katulad sa Spain. 'Di ba sa Spain, sa Italy, kapag ka naka 3 years ka, or kung ikaw ay TNT sa Italy, may kaibigan ko hi Ate Arlene. So may kaibigan ako doon sa Italy, no? Natutuwa ako sa kanya kasi nga, galing rin siya sa Hong Kong, nag-Poland siya. And farm worker yung sahod niya sa Poland, mababa yung sahod. And then stay out lahat, ganyan. And then nag-decide siya na pumunta ng Italy. So pagpunta niya ng Italy, hindi legal yung kanyang papel ha. Puro siya, naging TNT siya doon ng 3 years. Pero bago nag 3 years, yun na-process niya na yung kanyang mga papel. Nung naka 3 years na siya, finally, isa na siya. Doon, hindi ko alam kung anong tawag doon, permanent resident or whatsoever. Basta, nagkaroon na siya ng papel, tapos napagbakasyon na siya sa Pinas ng 3 months. So, kababalik niya lang ngayon sa Italy. Sana all. And then, pagdating naman sa sahod doon sa Italy, mas maganda doon kasi nga per hour ang sahod. And then, nakadepende sa kung ilang oras ang trabaho, ganyan. Hindi siya sagad-sagad, no? So, pwede ka magkaroon ng dalawang employer or tatlo, abot na makakaya ng katawan mo. So, yun yung maganda. So, ayan, nakikita ko si Ate Arlene, yung mga post niya, medyo improvement. So, ibig sabihin, maganda talaga sa Italy. Hindi ko naman hindi pa ako naka-experience doon kung ano ang life sa Italy. Pero kasi, pagdating naman sa sahod, I guess medyo okay siya kaysa dito sa Romania. And then, sa Spain naman, meron tayong prioritize na 2 years lang. Pag naka 2 years na tayo doon sa Spain, pwede ka na maging resident. So, hindi siya katulad ng mga European na nagpunta doon, tas kailangan nila mag 10 years bago sila maging resident. So, tayong mga Pilipino, meron tayong tinatawag na parang prioritize na 2 years lang talaga ang itatagal natin doon, magiging resident na tayo. So, yun yung pinakamaganda, di ba? Ngayon, wala akong idea about sa France. Kayo na lang bahala mag-inquire. And then sa Czech Republic, hindi ko alam. Pero ayan, I belong sila sa Schengen visa. Pero, ang may isasuggest ko lang mga langga, kung hindi nyo naman afford yung ganito mga placement fee, kasi hindi natin alam kung magkano yung kanilang singil, and then kung ano yung pinagkaiba sa Romania, ganyan, try nyo lang mag-inquire, okay? So, kung gusto nyo magtiis muna sa nahirap, example, stepping stone, ganyan, pero hindi kasi natin alam kung ano mangyayari natin pagdating dito, di ba? Kasi nga, naghihigpit talaga yung mga employer, and then pag nagkaroon ka ng problema, yung agency ang sabi kasi, wala kayong malalapitang tulong dito. Yung parang ganun, tinatakot na. So, yung agency na yan, namin, yun yung maraming problema ng mga applicant. So, alam nyo na yan, kung ano yung agency ko. Naka-attach na yan dyan sa mga video ko, sa mga old vlog ko, ganun. Pasensya na. So, yeah, finally, na-share ko na rin sa inyo yung mga ibang update dito. And then yung sa isang kaibigan ko din na sumama siya sa kanyang jowa.
At least mabait ang jowa niya. Alam niyo ba yung mga Romanian na lalaki, hindi naman lahat ha, hindi lahat ha. Pero kasi, ako na-experience ko itong hobby ko, hindi siya mayaman, hindi gano'n kahirap, yung simple lang, kumbaga sa atin, ganyan. Wala akong masabi sa ugali niya, napaka-good provider, tapos ano siya, worth it yung pag-aalaga ko sa kanya 'pag nasa bahay siya, kasi actually ano, naa-appreciate niya, tapos 'pag umaalis yan siya pantang trabaho, pag-uwi niya, diretso yan sa bahay, may dalang mga pagkain, may grocery. Hindi ako nagpapabili kasi nga, um, hindi naman ako nagrereklamo sa pagkain, kung ano yung pagkain nandiyan kinakain ko lang, kasi alam naman niya yung mga pagkain na kinakain ko at hindi. So, ang tao kasi, nakikilala mo lang sila sa loob ng bahay 'pag nagkasama na kayo. Kasi kung LDR kayo, example, yung mga magkita lang kayo minsan-minsan, hindi mo makikilala yung isang tao, totoo. So, nung nagkasama na kami, kinakabahan ako kasi siyempre ibang lahi sila, paano ang adjustment. So, habang nag-a-adjust ako sa ugali niya, nag-a-adjust din siya sa ugali ko. So, ayan, hindi ko alam, basta mga ilang buwan na kami nagkasama, wala kami naging problema sa loob ng bahay, okay? So, nagkaroon ako ng peace of mind. Alam niyo yung experience natin sa past Pinoy natin na puro stress. Tapos, alam niyo yung ginagawa na natin lahat sa loob ng pamamahay, hindi pa yun sapat sa kanila yun. Tapos, ang tingin nila sa'yo is palamunin ka lang sa bahay. So, yun yung mga na-experience ko, no? Sa akin yun ha, hindi ko alam sa inyo. Basta, tapos kapag nagreklamo ka, ikaw yung nagiging masama, ganyan, tapos kakaiyak siya. Hindi, naiiyak ako sa sitwasyon ko na nakawala ko sa nakaraan. Kumbaga, nakawala ko dun sa past, and then hindi ko akalain na makakarating ako sa ganitong sitwasyon ko. Medyo mahirap lang talaga kasi nga hindi naman ganun kadali yung napagdaanan ko bago kami magkasama. Pero masasabi ko talaga na Lord, ang bait niya talaga. Ang bait talaga ni Lord kasi hindi niya ako pinabayaan. Despite sa mga sitwasyon na nangyari sa akin, andun yung talagang nagbibigay si Lord ng solution sa lahat ng pinagdaanan kong trials sa buhay. So, syempre, kahit bumuo ako ng bagong pamilya, andyan pa rin yung pagiging responsible ko as a mother para sa mga anak ko. Ang iniisip ko na lang na in the future, makuha ko rin sila at makasama ko sila, di ba? Pero we'll see kasi nga 1 year na ako dito, hindi pa rin ako marunong magsalita ng language nila kasi nga ang alam ko greetings lang. So hindi gano'n kadali aralin yung kanilang language kaya hindi ko ine-expect na dito magtagal, ganyan. So anyway, I'm thankful also sa kapatid ng asawa ko kasi ang bait niya. Ang bait niya kung ano-ano binibigay sa amin. Tapos, alam mo yung dumating pa sa point na na-expire yung contract ng asawa ko. Wala siyang ibang malapitan. And then, yung parang, syempre, dumarating tayo sa point na sobrang down natin, pero hindi kami nag-aaway. Bagkus, talagang nag-iisip ko anong gagawin, kung anong magiging solution. Tapos, nagiging thankful ako kasi ang bait talaga ng kapatid niyang babae. Kapatid niyang babae is maedad sa akin yun. So, let's say 18 years ang tanda niya sa akin. Tapos, wala siyang anak, pero may jowa siya. Wala siyang anak. And then, ang dami binibigay sa akin kung ano-ano mga binibigay, mga gamit ng baby, tapos mga gamit niya, binibigay niya sa akin mga pang-winter, kasi nga, di ba marami silang mga gamit, mahilig siya kasi mamili-mili, ang dami niya binibigay sa akin. Kaya wala akong pag-aalala sa mga panlamig ko kasi ang dami niyang binigay. And then, yeah, hindi naman ako nanlimos, pero kasi yung mga binibigay niya magaganda pa. 'Di ba? Ang swerte lang kasi nga, hindi ko in-expect na ibang lahi nakaka-appreciate ng, ng ugali natin, ng effort natin. So, yun, natutuwa ako. Tapos, ang kinakatuwa ko naman, nagkaroon ako ng father-in-law. Ewan ko, basta masasabi ko na mabait sa akin, tapos
Hindi ako naiilang 'pag kami lang dito palagi sa bahay, ganyan. Walang problema, ang bait. Tapos pumupunta siya sa tindahan, bibili siya ng kung ano-ano ibibigay sa akin, mga fruits, mga chocolates, biscuits, mga ganyan. Tas sabi naman ng partner ko na gusto ka ng tatay ko kasi sabi niya hindi siya ganyan sa mga naging kumbaga nagkaroon kasi siya ng mga past gano'n. Meron siyang wife. First, hindi naman siya kasal pero nagkaanak sila, namatay nga lang 'yun. Second, kasal sila pero naghiwalay sila. So, may anak sila isa. And then, ako yung pangatlo. Ako yung pangatlo. Actually, alam nyo ha, na-meet ko na rin yung ano, yung ex-wife niya. Nitong ex-wife niya, na may anak sila. Ang bait ng kanyang, wala akong masabi ha, kasi nga tayo, pag tayo yung present, nandun yung pagka-bitterness natin sa ating sa ating partner, sa ex nila, mga ganyan-ganyan, tas maraming mga chika-chika din, maraming, kumbaga magulo. Dito hindi, minsan, siguro may mga 5 to 6 times na kami nag-meet noon. Wala naging problema, kasama namin yung anak nila, ganyan, tas buntis ako. So, wala naging problema, nagbigay pa nga to ng isang damit, bumili raw siya ng damit para sa baby. So, alam niyo yung ano, alam niyo yung surroundings ko, ang peaceful, wala akong iniisip na wala akong pangamba, parang ganoon. Kasi nga ex niya yun, ganyan-ganyan, 'di ba? May mga ganang ano tayo pag-iisip pag ex, 'di ba? May something ganyan. Pero dito wala, panatag ako as in mga langga. So yun yung mga natutunan ko sa buhay, no? And basta yun yung agency na na-share ko. Tapos na yung kwentuhan natin. Yun lang yung na-share ko. Okay. Mga langga ha, hindi na ako gaano nagre-response sa Messenger ha, kasi madala lang ako nagbubukas ng Facebook Messenger, especially pagka meron akong hawak na maliit, okay? So, ang gagawin ko ay mag-update na lang ako dito kung ano mga kaganapan sa Romania. And then, actually, isa pa, magulo rin dito ha, kasi itong Romania, nakagitna ito sa Ukraine at saka Russia. So, magulo ang Ukraine at saka Russia ngayon, okay? Mayroon silang mga gera-gera, kaya hindi ko rin ma-recommend tong bansang ito. And then, pagdating dito, kung talagang gusto nyo nang makapasok dito, dito. Kailangan, prepare kayo. Meron kayong kakilala sa ibang bansa, yun lang yung may isasuggest ko. Para in case na anong mangyari sa inyo, kung anong mangyari sa trabaho nyo, sa employer nyo, hindi nyo kailangan umuwi ng Pinas. Para hindi masayang yung sakripisyo nyo na makapasok dito sa Romania. So, yun lang mga langga. And sana marami kayong natutunan sa ating chismis, okay? So, yun lang sa ngayon ang aking chika-chika ding. And sana makita tayo sa susunod ko na video. Hindi ko alam kung kailan ako makagawa ulit ng video kasi andito na ako sa point na medyo tamad-tamad na akong tinatamad-tamad na nga kasi nga sumasakit-sakit na. So, thank you mga langga. And I'm so happy na ganito man ang kalagayan ko, natutulungan ko pa rin kayo sa ibang aspito ng buhay. Aspito ng buhay. Hindi, sa mga ano lang, sa mga kaganapan dito sa Romania para magkaroon kayo ng ideya. So, sa ngayon, wala muna tayong travel kasi taglamig, tapos hindi na ako pwede mag-travel. Sa susunod, pag pwede na mag-travel, i-share ko sa inyo yung kanilang ibang magandang pasyalan. So, yun lang muna mga langga. Bye-bye. I feel kakamu. So this guy basically he's a cowboy.